58% ang high risk sa obstructive sleep apnea. Pag medyo sabi-sabi ka, lalo na lalaki, nako yun, delikato nga eh. Kasi pag nag-i-snore, ibig sabihin, may nagbabarado. Kasi hindi na siya smooth. Katabi mo, yung misis mo sabi, "Uy, naghihilig ka." O yun, nakakatakot. Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ng isang sakit na maaring hindi mo alam pero maaring maglagay sa'yo sa panganib. At yan ang tinatawag na sleep apnea. Di ba? Medyo bago sa pandinig ng marami sa atin pero hindi natin alam. Medyo marami na palang nadidisgrasya dito sa karamdaman na to. So today, to help us understand kung ano itong sakit na to is our medical director, si Dr. Anthony So. Friends, bago tayo magtuloy, i-invite lang namin kayo. Paki-check naman store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soon daw, darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph. Enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. So Doc, as usual, diretsahan tayo. Ano po ba ang sleep apnea? Okay. Haba pa natin konti. Obstructive sleep apnea. So, obstruction is yung nagbabarado. Mamaya sasabihin ko kung ano yung mga nagbabarado. Then yung sleep apnea, habang natutulog ka, yung apnea is a disorder na irregular ang breathing or hindi na siya nag-breathe, nag-stop na siya paghihinga. Yun ang obstructive sleep apnea. Okay. So Doc, parang pag ino-observe mo yung mga tao na natutulog, like lahat tayo sa pagkabata natin, ang mga niloloko natin, yung mga tito, tatay o lolo natin na pag natutulog, di ba? Yes. Magilit. Tapos parang biglang titigil, tapos Yes. lalagyan mo ng kung ano sa ilong. Oo. Delikado ba yun? Anong pwedeng mangyari sa inyo? Yung nga, delikato nga eh. Kasi pag nag-i-snore, ibig sabihin, may nagbabarado. Kasi hindi na siya smooth. So dahil doon, tumitigil pala yung paghihinga natin. Tapos dahil pag nagtitigil, ang dami nangyayari. Mamaya pag-uusapan natin. Pero sobrang common din pala. Akala ko, kasi di ba, hindi natin alam. So ngayon lang naririnig, obstructive sleep apnea. Pero sa Pilipinas, nagkakaroon na pala siya ng research, Philippines data, na meron siyang 58% sa mga diabetics. Ganun kataas pala. Type 2 diabetes na nasa loob ng Philippine Hospital na nagpa-check, 58% ang high risk sa obstructive sleep apnea. Yung tumitigil yung paghinga natin. So, okay. Doc, ito, Yes. tanong na piloso po ng konti. May sintomas ba to? At kung may sintomas man, paano mo malalaman kung natutulog ka? Ang simptomas, mahirap nga eh. Partner mo talaga yung makakapansin sa'yo eh. Number one, nagigising ka sa gabi. Isa na yung reason yon. Nagigising ka sa gabi, tapos noon, kulang ka sa tulog at naiihi ka sa gabi. Tapos, pag umaga, mahirap ang pagko-concentrate. Tapos, masakit ang ulo. Tapos, pagod na pagod. Tapos, sobrang antok ka nga. Nakakatakot, baka makapaggawa ka mga, di ba? Tapos, pag medyo sabi-sabi ka, lalo na lalaki, nako yun, nakakatakot. At kuwari, katabi mo, yung misis mo sabi, "Uy, naghihilig ka." O yun, isa na yun. Pero, ang payat, pwede din magkaroon ng sleep apnea. Tapos, genetics din. Genetics. Tatay mo may sleep apnea, baka magkaroon ka ng sleep apnea. Tapos, pag medyo mataas ang BP mo, lalo na 3 gamot na ininom mo, pang BP, yun, posibleng may sleep apnea ka rin. Mamaya, explain natin kung bakit. Tapos, yung puso, yung atrial fibrillation, yung puso mo, mabilis na, tug-tug-tug, ganon. Yun, pwedeng sleep apnea rin ang cause. Talaga doon. Ang dami, oh. So, link siya dun sa mga lifestyle diseases na name-mention natin. Isa na, kasi dahil diabetes eh. Sa Diabetes, high diabetes, blood. 58% nun, yes. Tapos, siya pa nagkukos ng high blood. Siya ang Cause nagkukos ng ng high blood. blood, Oo, yung oo, sleep apnea. oo. Okay, so sa makatwid, Doc, kung ikaw lang, mahihirapan kang malaman kung meron o hindi. Kailangan talaga mahuli ka
usually ng partner mo na tumitigil. Tumitigil. Oo. Ako. Paano yung pagtigil, Dok? Like, paano mo malalamang sleep apnea yung tumigil na yon? Matagal ba dapat? Sunod-sunod, paulit-ulit? Okay, mahirap yon. So, dapat kailangan talaga isang polysomnogram. So, makikita may mga brainwave yan, eye movement, heart, natutulog ka pero nasa hospital ka. So, may mga EEG, tapos may ECG, tapos bakit mapansin yung eye movement, tapos yung heart rate mo, blood pressure, yung oxygen status mo, carbon dioxide level mo, lahat ng vital signs nga. Tapos, yun, makikita nila kung nag-i-stop ang breathing mo, hindi. Pwede rin naman misis mo nakakita, pero bibilangin natin mo ilan. Kasi, pwede kang tumigil ng 5 hanggang 14 times buong gabi. Mild pa lang yun. Mild pa lang. Mild pa lang. Pero pag 15 to 29 times, moderate na. Tapos, more than 30 times sa pagtutigil sa pagpapahinga, yun ang severe. Okay. So, ano nangyayari, Dok, pag tumitigil? Bakit masama ito sa katawan? Obstruction. Ano ba nagkakos ng obstruction? May mga iba, deviated septum, itong gitna, nakatabingi, kaya nasuntok or what, deviated septum. So, pag natutulog ka, nagpaparado. Isa na yun. May mga iba allergies. So, syempre, namamaga yung level mo, may allergy ka. Parang yun, delikado na, Dok. Yes. Tapos, may tonsil. Malaki ang tonsil, large tonsil. Tapos, yung gitna mo, yung uvula, malaki rin. Tapos, kung uminom ka ng alak, o yun, yung tang mo kasi, naging relax, or uminom ka ng benzodiazepines, mamparelax, mapatulog. Yung tang mo, kasi, tanda mo, pag nahiga tayo, yung tang, babagsak yun. Magpabarado. Yun, that's number 1. Yung large tongue. Bakit? Ba't nagla-large tongue? Dahil kapag lalo na yung mga lalaki, pag kumakain, tumataba na, yung deposito, doon sa likod ng dila natin. So, nagbabarato. Pag natutulog tayo, nagbabarato. Yun ang problema. So, ibig sabihin, Dok, akala mo, hindi naman lumalaki yung dila mo, pero sa bandang loob pala siya Sa likod, opo. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tapos, pag natutulog ka, syempre nakagano ka. Yun, babagsak. Babara. Yun. Oh my gosh. So, kaya ka na rin naghihilik, no, Dok? Eksakto. Tama kayo, coach. So, pagkababa, bumababa na yung dila, pagpuntang airway natin. So, una, kung mild lang, mahina lang yung hilik mo. Pero, dahan-dahan, tumataba tayo, nagbabarado, umiingay na. Okay pa lang yun. Pero, minsan-minsan, sa sobrang bigat niya, magbabarado na. Ngayon, tulog ka kasi, di ba? Pag tulog ka, hindi pa nakikik yung autonomic mo na huminga ka. So, mabagal siya. So, may time na hindi ka humihinga. Then, pag hindi ka na humihinga, tumataas ang carbon dioxide mo. Bumababa ang oxygen mo. Doon, i-stimulate yung brainstem mo na, uy, kailangan huminga ka na. So, gigisingin niya yung brainstem, gigisingin niya yung utak mo, kailangan huminga na. So, yung REM sleep mo, mawawala. So, madidisturbo ang pagtulog mo. Yung REM sleep, yun yung malalim na Oo, rapid eye movement. Oo, yun. Magigising ka pa nga. Yun ang problema. Dahil low quality na yung tulog nyo. Yes. Na-mention nyo in a past episode, Doc, and I'm sure maraming nakapanood sa inyo, na yung tulog, especially high quality tsaka sufficient sleep, hinihil niya yung katawan from the inside eh. Isa siya sa pinakamahalagang laging sinasabi ni Doc. So, kung laging nadidisturbo, mukhang papangit yung health natin. Papangit ka. So, bakit? Kasi gigising niya yung tao para yung tang mag-tighten ulit. Correct. Para hindi na magbarado. Kaso, alam mo kung gano'ng karami, pwede pang 100 times an hour. Na bumarado. No, tapos magigising ka 100 times an hour. So, manamang parang 1 to 2 times a minute. Bad trip naman yun. Oo, kaya nga, So, mangyayari, dahil doon, tumataas ang sympathetic mo. Ano yun, Doc? Yung autonomic niya, para maghinga ka, yung sympathetic mo, tataas ang blood pressure mo. So, yun, sa gabing yun, tumataas ang blood pressure mo. Alam naman natin, ang blood pressure, masama hindi lang sa puso, pati sa ibang organs. Yes. Tapos, Okay. kuwari, mataas ang blood pressure mo, yung puso mo, hindi makakapag-contract para lumabas. Tama. Magkakaroon ng left heart failure. Yun lang. Overtime naman to, no, Doc? Like, matagal na Oo, panahon. overtime yun. Hindi instant, no? Hindi instant. Tapos, kung hari, oxygen naman, di ba sa left, kasi 4 ang chambers natin eh. Right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Yung left ventricle palabas, papunta sa organ natin. Yung left atrium, pag mababa ang oxygen, yung left atrium, parang bakit wala, nai-stimulate yung left atrium, nagkakaroon ng tachycardia, saka atrial fibrillation.
mabilis. Ayun ang pangit yun. Pag mabilis parang hindi na yung labdab, labdab, gano'n. Anong nangyari 'pag mabilis, yung dugo puwedeng mamuo, puwedeng mag-throw off siya ng stroke papuntang utak natin. Yun lang, Dok. Gano'n katindi. Nakakatakot pala, Dok. Nakakatakot nga. So, minsan yung mga tao biglang babawian ng buhay, hindi natin alam baka yan yung build up niyan. Yan, kasi may isang research, kailan daw namamatay ang tao? Ano yung pinaka-common? Kung walang yung sleep apnea, yung atake. Kulang mo kung kailan nagkaka-stroke tsaka heart attack, kailan 'yan. Paglagpas 60s na, hindi naman. Tsaka yung anong oras, kasi ginawa niya 6 AM to 6 Mm. 6 AM to 12 noon, 12 noon to 12 AM, 12 AM to gano'n, 'di ba? Ano yung quarter ng Parang narinig ko na yan, Dok, na mas common sa umaga. tama, Mm. 6 AM hanggang 12 noon. Oo. Inaatake, namamatay dahil sa stroke tsaka heart attack, kasi paggising mo mataas ang cortisol level mo, So, para magising ka, 'di ba? So, yun dun nakakatakot yung 6 AM to 12 noon, kaya nga minsan-minsan pinapabigay ko ng yung mga high blood sa gabi mo na inumin para sa umaga okey ka, protektado ka. Pero 'pag may sleep apnea ka, alam mo kailan ka namamatay? 12 AM to 6 AM, dun ka namamatay dahil sa atrial fibrillation, sa pagtataas ng blood pressure, dahil hindi ka makahinga. Yung atrial fibrillation, Dok, tsaka yung isa yung nagsisimula sa letter T, Tachycardia, tachycardia. mabilis ang puso, oo. Ang hirap i-pronounce, Kaya nga, Yung spelling nun, kakaiba, kakaiba nga, sir. Oo, irregular ang heartbeat natin, no? Yes, Oo. tsaka mabilis. Yun lang. Oo nga, delikado pala, Delikado. Dok. Anong puwedeng gawin dito, Dok? Batakin ko na lang ba yung dila ko para hindi Tama ka, mamaya pag-uusapan natin yan. Tama ka. Yung dental implant para mabata, tama ka, pag-usapan natin. minsan yung kalokohan Oo. sumatsamba rin, Lang tama yun. So, Dok, maliban dun, irregular na heartbeat, alam natin napakasama niyan. Blood pressure na mataas, masama rin. Hindi ka mamamatay agad pero over time delikado ka. Anything else na masamang epekto nitong sleep apnea na 'to? Yun, so bale, yung right atrium naman, dahil sa pulmonary hypertension din, nagkakaroon ng enlargement tapos failure din. 'Di ba yung ano, yung paglaki Una ng left, puso? yung left. Tapos ngayon right din. So, dalawang area lumalaki. Yan pa naman binabantayan ng mga cardiologist, 'no, Dok, yung Yes. paglaki ng So, puso. oo. Tapos hindi na siya tatakbo ng maganda. So, yung circulation natin pangit na. So, alam mo na kung anong mangyayari sa buong katawan natin, mahina. Oo, oo nga. Kasi hindi napa-pump ng dugo, hindi nahahatid yung oxygen at Yes. sustansya, 'no, Dok? Yes. Oo nga. So, anything else na puwedeng maging complication nitong sleep apnea? Nakakatakot, 'no, sa tulog mo hindi mo Nakakatakot. alam. So bale, lahat ng tungkol sa circulation, pati stroke, yun, lahat ng komplikasyon magkakaroon tayo. Okay. So, kailangan malaman natin. Yes. So, hopefully in good terms kayo ng partner mo at sasabihin niya sa'yo kung napapansin niyang nangyayari yon. Yes. Kasi yung na-describe niyo earlier na test para ma-confirm, Dok, Oh. mukhang complex siya, no? Tsaka mahal. Tsaka mahal. Oh, yes. Oo, ang dami, 'no? Yes. So, siyempre alam naman natin hindi tayo mayaman na bansa. So, yung healthcare naman dito, well, depende kung mayaman ka o mahirap ka. Hindi kahit sino makakapagpa-test ng gano'n, ano? Yes, sir. So, siyempre importante rin yung buhay. So, puwede ring pa-check para mas maging healthy ka. Punta tayo sa treatment para mas ma-explain natin. Okay. So, on that note, Dok, ano usually yung mga treatment na ina-apply dito sa sleep apnea? Number 1, iwasan natin yung mga depressants na gamot. Depressants, pampatulog. Oo. Kasi yung dila, sa sobrang relax ka, pupunta sa obstruction. Saka yung alcohol, sleeping pills, di ba? Nagre-relax yun. Yung melatonin, Dok, Yun, mahina naman si melatonin, so okay lang yun. pwede pa yun. Pwede pa yun. Wag lang yung prescription grade, no? Yes. Iwas. Oh, iwas. Tapos, gawin mo, tagilid ka, matulog. Para yung dila, Hindi pa ba? Oo, pababa. Tapos may research ngayon, 'no, na ginawa nila, yung kama nila 30 degrees pataas. Yung mismong kama 30 degrees, nakakatulog po. Okay. So, very simple naman pala. Ugaliin yung tagilid. Tagilid, oo. Na-mention niyo dati mas maganda yung sa kaliwa, 'di ba? Kaysa Yes. sa kanan. Opo. Okay. Then, continuous passive airway pressure. Yung machine, yung parang robot ka, may mask, nakatali yun. Tapos sa machine, yung machine, magbibigay ng dahan-dahan na oxygen. Yung doktor magpe-prescribe or habang natutulog ka, fiyata 7, 8 pressure, 8 millimeter pressure,
10, gano'n. Para makita niya ano yung optimum na yung nakakapaghinga ka na walang obstruction. Okay. So, kung siguro medyo at risk ka na dun na ilalagay itong mga 'to, mukhang mahal Yes. din 'to, Dok, Medyo mahal. Pero may mga second hand na ngayon. Okay. Then yung sinasabi mo, yung oral mouthpiece, yung hinihila ka talaga. Tapos yun, naglalagay ng parang dentures yung mga dentist sa kabisado yun. Yun, hihilahin yung pero itong mga 'to, yung paghihila ng for mild to moderate, Okay. Yung malala hindi kaya dun. hindi kaya. I see. Tapos may mga iba pa sa dentista rin, yung mandibular advancement. Ito, hihilahin papaharapan. Kasi ito, nakadikit yung dila sa mandible natin, eh. Opo. Hihilahin natin. 'Pag nakahila na, mas mahirap ng itong tongue na bumagsak. Kaso lang, sa kakahila natin, ito, nagkakaroon tayong TMJ problem naman, temporomandibular joint problem. Baka masabihin parang mahaba-baba mo. Oo. 'Di ba iba nagpapaikli, tayo magpapahaba para hindi Meron pa ba, Dok? yes sir, weight loss. Siyempre. Oo, just bariatric surgery. Tapos yung surgery ng tonsils, binabawasan nila yan. Binabawasan yung uvula, binabawasan yung sa tabing tonsils, binabawasan. Yung bariatric surgery na na-mention ni Dof, usually yan yung mga surgical intervention na para sa mga super heavyweight na, 'di ba, Doc? Kung medyo nanganganib na yung buhay ng tao and hindi agad madaan sa dieta para iligtas siya, doon pa lang ire-recommend. Yes, definitely. Ano pa pala? Doc? Then, ngayon, yung pinakauso ngayon, nerve stimulator of the tongue. Hmm. Ang hypoglossal nerve stimulator. Anong kuryente pa to? Kuryente siya. Okay. So, mangyayari, merong machine na nilalagay dito. High-tech eh. May machine nilalagay dito. Tapos, may nakakabit na parang receptor. Pag hihinga ka, yung malalaman niya. So, pag nalaman niya yun, ito, pupunta siya sa tongue. I-stimulate yung tongue, hypoglossal nerve, i-stimulate yung tongue para umabante. Okay. Para makahinga. High-tech ka. Kasi high-tech ka eh. Tapos mag-relax ka, paghinga ka naman ulit, di ba, magko-contract ang muscles. Yes, Doc. Then, ito, ipapalabas niya para makahinga ka. Sabi ng tulong mo. Galing ah. Kasi yan ang uso ngayon. Yan ang uso ngayon. Di pa magagalit ang asawa mo kakahidik mo. Wala na, oo, yun. Ayos. Yeah. Mahal siguro to. Yan, di ko pa alam, baka wala pa ka dito sa Pilipinas. Oo nga, Doc. Yes. Itong mga to medyo hindi pa invasive, no, Doc? Hindi pa. Maliban dun sa bariatric Yes, sir. surgery. Yes, sir. Yes, sir. Meron bang mga ibang invasive na ginagawa sa malalang kaso? Kung lahat, wala na talaga, anong gagawin? Bubutasan dito. Tracheostomy. Bubutasan dito. Seryoso. O, dito nahihinga. Sobrang lala na siguro nun, no, Sobrang Doc? wala na doon. Oo. Sobrang Yung di na siguro makahinga habang natutulog. yes. Pero life-saving. Oo. Life-saving. Hindi naman gagawin yun ng doktor kung hindi ka delikado eh, di ba to? So, Doc, kung suspetsa mo na baka meron ka nito or na-observe sa'yo ng mga kasama mo sa bahay na tumitigil kang huminga habang natutulog, saang doktor ka pwede pumunta? Sa GP muna ba or may specialista? Diretso na tayo. Pero medyo may kamahalan sa sleep specialist or somnologist. Pero yung mga yon may background ng neurologist. So Doc, eto tanong na pilosopo lang. Yung somnologist, iba yan sa zonologist na nag-ultrasound Iba pa. test. Ultrasonologist. Iba pa yun. Iba pa Okay. yun. Yun, iba pa. Yun. Sounds like baka So, may Doc. iba. So, yun. Pwede sa ENT. ENT or sa neurologist. Yun. Oo nga. Kasi pag sa lalamunan tsaka dila, Yun. Yes, exacto. oo nga naman. So, siguro, somnologist, parang ang hirap maghanap nito, Doc. Yeah, medyo mahirap nga. So, sa mga may sleep lab, yun, sa mga big time na hospital, yun. Oo. So, siguro, yung mga big hospital sa metro, doon tayo pwedeng tumawag para maghanap ng ganito. And kung hindi naman, ENT muna siguro. Baka sila yung may kilala kung saan ka makakahanap. Yun, pwede rin po yun. Yun. So, yun, Doc, mukhang hindi natin dapat ipagwalang bahala kung meron tayong sleep apnea or kung posible na meron tayo, may na-observe tayo. Dahil ang dami pala niyang posibleng complication. Yes, coach. Okay. Any word of advice to the audience bago tayo mag-wrap up, Doc? Lifestyle change na naman ulit tayo, di ba? Na. So kailangan talaga umayat. Pag pumayat ka, mas maliit ang chance mo na magkaroon ka ng sleep apnea. Hindi lahat. May payat din na malakas maghilik, no, Doc? Yes, sir. Anyway, yun po. Ang pinakamadaling solusyon dito, pinaka-affordable din, yung lifestyle change.
Lagi namin sinasabi yan ni Doc kasi karamihan naman ng mga sakit ng tao, lalo na yung malala, preventable eh. Kung hindi mo papabayaan talaga, maaring hindi ka na umantong doon. Pero kung yun nga, sinususpect mo na meron ka na, magpatingin tayo. Huwag na tayo mag-atubili kasi sabi nga ni Doc, pag binabayaan natin to, baka unti-unting sinisira na niya yung katawan natin habang literal na natutulog tayo. Anyway, this has been Den, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, Dr. Anthony So. Kami ay magpapaalam na muna. But before that, ang lagi nga namin sinasabi, stay happy, stay healthy, at see you sa next episode. Bye-bye!